Eto na ang spoilers para sa chapter 1054 ng One Piece. Ano-ano kaya ang mga malalaman natin? Sabay-sabay nating alamin yan. Pero bago yan ay huwag kalimutan i-like ang video, mag-subscribe at i-hit ang bell para maging updated sa mga spoilers, theory at chapter patungkol sa One Piece. O paano? Simulan na natin. Let's go! Konting recap lang sa nakaraang chapter. Doon nga ay nasaksihan natin ang ilan sa mga dapat malaman at i-reveal para sa atin. Pinakita nga dito ang journey ni King Harald sa kanyang buhay. Magmula sa nakilala niya si Ida na ito nga ang nagbago sa takbo ng buhay niya, ang mga plano ni Harald sa Elbap at pakikipagsapalaran niya sa dagat. Nakilala din natin ang nanay ni Loki na si Estrida na sobrang ganda pero hindi nga okay ang ugali. Nakita natin kung paano niya pandirihan ang anak niya na si Loki at tinapon pa nga ito sa underworld dahil nga na-reveal na kaya pala nakatakip ang mata ni Loki ay dahil nagtataglay ito ng Demon Eye. Kaya pala ang tawag din kay Loki ng mga taga-Elbap ay Accursed Prince. Masalimuot nga ang pinagdaanan ni Loki mula pagkabata dahil sa kanyang nanay at nakita natin sa huling page ng chapter na umaakyat nga ang baby Loki sa Adam Tree at pabalik nga ito sa Sun Realm. Yan ang mga nangyari sa nakaraang chapter na to, kaya ano ang mga malalaman natin. Ang title nga para sa parating na chapter ay Unable to Die. Para kanino kaya to? Eto na ang spoilers, mukhang flashback pa rin ni King Harald ang makikita natin. Ayon dito ay pagkatapos nga daw nung pagkawala o pag-atake nung batang Big Mom dati sa Elbap ay nangyari nga daw sa Elbap ang napakalalang delubyo, mga pag-apoy sa paligid, mga bagyo at kung ano pang malalang mga disaster. Meron ding mga nangyaring hindi maganda lalo na dito sa ugali ng mga giants dahil itong mga ibang giants daw naisipan na atakihin itong sila Ida at si Hyrodin. Siguro dahil dun sa nangyaring delubyo at sinisisi nila itong si Ida. Kaso nga lang biglang dumating si King Harald at tinulungan nito ang mag-ina niya sa mga giants at may dala pa tong ibang mga tauhan na inaya niya sa Elbap para nga sa nangyayaring sakuna sa bansa nila. Nasabi din na itong si Estrida namatay sa sakit bago nga bumalik itong si King Harald. Ilang years o buwan nang dumaan, itong si Ida nagbukas nga daw ng bar doon sa underworld. Mukhang yung bar na sinasabi dito ay ito yung bar na malapit sa dagat na pinagtatambayan nila Shanks. Fast forward tayo 56 years ago, nasabi na itong si King Harald pumunta sa Reverie. Kaso itong world government daw hindi pinansin itong si King Harald. Mga loko-loko talaga. Tapos gusto nilang gawing alay si King Harald. Mga loko. Mababalik tayo sa Elbap. May usapan nga dito si Harul at Harald. Ang topic nga ni Harul dito ay yung sa Galilei. Ito nga daw yung grupo ng mga giants na ancient at non-ancient na mga shipbuilder na hinuli daw ng world government. Bakit kaya hinuli yung mga yon? Sa kabilang banda ay itong kapatid daw ni Estrida ay ang nagpalaki kay Loki. Kaso nga lang sinasalbahe nga daw itong si Loki. Kaya hindi pa rin tapos ang kalbaryo ni Loki nung bata. Itong si King Harald naman nagpapatuloy sa pagpapaganda ng Elbap at pagsasaayos ng bansa nila. Fast forward ulit 48 years ago, dito na nangulit si Loki. Nagpakawala nga ito ng mga halimaw galing sa underworld at dinala to doon sa Sun Realm. Nanggulo nga ang mga yon sa village. Pero nakita nga daw dito ni Loki si Hyrodin na pinipigilan ng mga halimaw at tinutulungan siya ng ibang mga batang giants. Kaya napagtanto ni Loki na talagang nag-iisa siya at wala man lang tumutulong sa kanya. Kawawa naman si Loki dito. Isa to sa mga dahilan kaya malaki ang galit niya sa Elbap dahil hindi nga siya tinuturing na taga doon ng ibang mga giants. Kahit na itong si Hyrodin ay ayaw din ng ibang mga giants ay may ibang taga doon na tanggap siya. Yon ang pagkakaiba nilang dalawa. Ilang araw ang nagdaan, eto na dumating na dito ang Rax Pirate at sa paglilibot nga daw nila sa underworld, nakita nila doon itong si Loki. Kaya tinanong nila to kung nasa Elbap na daw sila at kung andon nga daw itong si King Harald. Nasabi pa na itong si Rax ay na-meet nga daw si King Harald noon sa Reverie. 8 years ago nga daw nung naganap yon, kaya 56 years ago nung nangyari ang pagkikita ng dalawa sa current timeline. Sabi pa na itong si Rax daw ay may pinatay na Marine Admiral. Hindi basta-basta Marine na officer ha, Marine Admiral. Kaya naging wanted na daw simula nun si Rax. Nako, ang laking revelasyon nito. Pero chillax lang kayo dyan, hindi pa yan ang talagang revelasyon sa spoilers. Makikita nga din daw natin ang tunay na itsura ng pagmumukha nitong isa sa legendary pirates sa era nila Roger na ito nga si Sebek. Itong si Sebek ay makikita nga daw natin na dalawa ang kulay ng buhok nito at similar daw sila ng mukha nitong si Blackbeard. Paano naging parehas? Ito ang sagot. Dahil kaya naging magkamukha daw itong si Sebek at si Teach ay tatay daw ni Blackbeard itong si Sebek. No break next week. Okay, isang napakalupit na spoilers ang nakita natin. Ito na. Ang daming na-reveal lalo na dito kay Sebek. Nakakapunta pala to sa Marijoa at isa lang ang ibig sabihin niyan
yan, dating hari itong si Sebek o isa sa mga bodyguard ng hari. Di lang yan, makikita natin ang itsura nito pero may preview na tayo. Medyo kamukha nga daw niya itong si Teach dahil tatay nga daw niya itong si Sebek. Ang tinding revelasyon yan. Marami pa tayong malalaman. Antay na lang sa full chapter. Salamat sa pagnood at see you sa next video. Over and out.